Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel at ito ang yung Daily Gabay Tarot reading for November 1, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link nasa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap today para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 1, 2023? May mangyayaring abundance, wealth, and financial growth sa araw na ito. At malaki ang influence ng babaeng ito sa inyong buhay ngayon. Female figure. Maaring siya ang tutulong sa iyo para magkaroon ka ng masaganang buhay. At nakadestiny ito sa inyo. Nagkaroon ng solusyon ang inyong problema. Ito ay nakadestiny sa inyo na may mangyayaring abundance, wealth, and financial growth sa buhay mo ngayon. So, claim nyo na. Spirits guys, ano pang message nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Act with care, love and light. Expansion, educate your mind and senses. Let's see your energy. Energy nyo po, Gemini, Libra, and Aquarius, Spirits Guide, sa araw na ito ngayong November 1, 2023. Clarification of this card. Career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius, Spirits Guys, ngayong November 1, 2023. Clarification of this reverse card, 8 of Pentacles. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 1, 2023, Spirits Guide. Clarification of this card. Sa araw nito, may transformation na magaganap. Nagkaroon ng ending cycle sa buhay mo. At dahil nito, nagkaroon ng transformation, meaning papasok na kayo sa new beginning sa inyong buhay. And this is also means releasing of your emotions. May pagwawakas na parating, for example, sa relasyon, end of contract sa trabaho. Pwede rin na tumiwalag ka sa grupo o disconnection sa pagkakaibigan. Ilan sa inyo may parating na new beginning sa buhay, may pagkakaroon na transformation. Pwede rin ni-let go mo yung opportunity dahil sa hindi mo na kailangan. May nakikita din akong paglipat ng bahay, paglilipat ng bahay or may ganap na paglipat ng lokasyon sa inyong negosyo. This card tells you na growth always means leaving something behind. So, baka nakadestiny ito sa inyo para sa ikakaunlad mo. Itong changes na mangyayari sa buhay mo. Kasi may abundance, wealth, and financial growth dito. And may influence yung babae sa buhay mo. Na this is the destiny na siya ang tutulong sa inyong buhay. Maaari siya yung tutulong sa iyong buhay. Or magbibigay sa inyo ng wisdom para magkaroon ka ng kaunlaran sa inyong buhay. So, this is also
and expansion. Transformation and expansion. So this is good news kasi sa mga nagkaroon ng challenges, past few days, last day, last week, last month. So this is good news kasi na-overcome niyo na ang obstacles. Nagkaroon na ng passion, nagkaroon na ng inner power, maging matatag ka sa sandaling ito dahil ma-overcome mo na yung struggles or challenges mo ngayon. This card asks you na harapin mo yung fears, struggles, or challenges kesa iwasan mo ito at mag-move forward ka with courage. This card tells you na you don't know your own strength until it is tested. This is a reverse card. Sa sobrang dami ng trabaho nyo, na burnout po kayo. Siguro marami kayong kliyente ngayong araw na ito, customer, maraming tao sa negosyo nyo, maraming orders, ayun. Nagkaroon na ng burnout dito sa bigat ng responsibilidad or sa dami ng trabaho. Some of you nag-overwork talaga, kaya na-burnout kayo. Feeling burnout ka na, gusto mo nang mag-resign o iwan yung negosyo mo, feeling uneasy about sa iyong career path, it's never too late to begin again. Kasi some of you hindi na ayon yung schedule sa inyong trabaho ngayon, kaya na-burnout ka, nagkaroon ng disbalance. Some of you, pagod kayo pero hindi kayo gumagawa ng solusyon. So, let's see pa. So, at the end of the day, siguro nawalan ka ng gana dito kasi, ayun, sobrang pagod or hindi ka inspired, kulang yung inspiration, hindi kayo na-motivate, ayun, kulang yung pahinga. But don't worry, may nakikita ako ditong granted yung manifestation nyo. So, maghahatid ito ng kasiyahan sa iyong buhay, magiging happy ka. So, hindi ka inspired dito, at the end of the day, inspired ka ngayon. Kasi granted yung manifestation nyo. Nagkaroon ng adaptation. Sa mga, sa dami ng trabaho. So, you are back on your track kasi nagkaroon ka na ng self-confidence. Ito is, nawalan ka ng gana sa sobrang dami ng trabaho, na-pressured ka na, at the end of the day, ayun, you're back on your track, nagkaroon ka ng self-confidence, ayun. Granted yung manifestation mo. Use your inherent skills to create opportunity. Kung may balak ka mag-start ng business, now is the time. Know your worth when negotiating for a raise or contract. This is also means a signing of contract. Kasi na-recognize ka sa sobrang sipag mo. Huwag kang mawala ng pag-asa or mapaghinaan sa dami ng trabaho. It might be nawalan ka ng gana kasi hindi ito akma sa inyong job order. Ayun. Pero don't worry, may nakita ako ditong signing of contract. Maaring na-recognize ka ng inyong boss, ng inyong amo. Nagkaroon ng level up dito. Signing of contract. Sa buhay pag-ibig, masyado kang busy sa pag-aaral o trabaho ngayon, kaya wala kang time na makilala ang bagong tao. Maglaan ng maraming oras para sa pag-iibigan. Ilan sa inyo ay breadwinner, kaya nauubusan kayo ng oras para kilalanin ang bagong tao sa inyong buhay. Isa sa inyo nagbibigyan ng pressure sa mga may relasyon. Isa sa inyo nagbibigyan ng pressure relying on you for emotional and financial support. This is a reverse card. Nagkaroon po kayo ng disconnection sa inyong intuition. Nagkaroon ng may isang tao na may hidden motive sa inyo. Nang dahil nito, nagkaroon ka ng confusion or ini-ignore mo para walang gulo. Ayun. This card is a sign of disconnection from your intuition. Nagkaroon ka ng overthinking and overanalyzing the situation. Instead na magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili, nagre-rely ka sa guidance o opinion ng iba. So this is the clarification of your first card here. Nagre-rely ka sa inyong emotion, emotion and financial support from your partner or yung partner nyo po nagre-rely sa inyo. This is also means wala kang alam sa mga pangyayari. You refuse to look within. Hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip niya?
Para po sa mga single, I want to feel that way again. You don't know how hard it was to let you go. Sa mga may relasyon, I feel leaving me behind. I feel you leaving me behind. And I am grateful for the spiritual lesson. Love advice po para sa mga single. Treat yourself to something beautiful today. And forgive someone. Love advice po para sa ating couple na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 1, 2023. Yin-yang, like the yin-yang symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves and connection. Nagkaroon ng pag-uusap dito or balikan. Your connection is eternal and unbreakable. Kabuang advice niyo po, Spirit's Guide, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 1, 2023. Take a risk and put your heart's true desire into action. And you are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. Message po, Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels. Leadership, Archangel Gabriel. Message from Archangel Gabriel. It's time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. Connected ito sa card mo dito. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. And message from Archangel Haniel. Notice how the moon affects your energy and manifestation and capitalize upon these cycles. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.